Ay po, kumusta po tayo? Okay, so ang ipapakita po natin ngayon ay ito po yung kaganapan na nangyari dun sa meeting de Abansi ni Attorney Harold Respicio. Kilala naman po natin si Harold Respicio na isa po siyang talagang kumontra sa Kumilik na kung saan tahasan po niyang sinabi na walang dapat na nakakunik na internet sa ating machine na gagamitin sa pagbuto. Okay? So, kilala natin si Attorney Respicio at the same time, isa rin po siya na IT expert. Mangyari kasi itong si Attorney Harold Respicio ay tumakbo pong isang vice mayor doon po sa banda ng probinsya ng Bulacan at kasama po niya si Mr. Oy. Ang nangyari po kasi nung kalagitnaan ng kanyang ang tawag nito diskurso, kumbaga pinatay po ang ilaw at may nakita po silang mga tao doon mismo katabi ang barangay. Ang nangyari kasi rin dito, nakapagduda at nakapagtataka kung bakit wala pong pulis na nandun sa lugar na pinagdausan ng rally. Okay? So, panoorin natin para at least may alam tayo ang kabuuan ng pangyayari doon. Posibleng pagpatay kay Mayor Alvin Uy at Attorney Harold Respicio, merong bintana mula sa taas direkto pababa papunta sa mga nag-i-speech sa harap. Andito na kami ngayon sa headquarters ni Mayor Alvin Uy. Kailangan naming umalis sa aming meeting de Avance kanina. Kailangan naming tapusin pagkatapos lamang ng speech ni Mayor Alvin Uy at speech ko. Dahil pinatay nila yung ilaw dahil meron ng seryosong banta sa aming buhay doon. Kasi once pinatay nila yung ilaw kanina doon sa center na iyon, napakaliit ng center na iyon, lahat ng tao nagkagulo, lahat ng matatanda at bata ay natakot na. At lahat po ay gusto nang umalis at nagkagulo na po, kaya kailangan namin umalis kanina. Yun na rin po ang abiso sa amin, kailangan namin umalis doon sa meeting de Avance namin kanina. Ang na-observe po namin kanina doon sa meeting de Avance na yun, kasi mainit yung barangay na yun, dahil yung barangay na yun, yung kapitan ay napaka-close sa administrasyon sa aming bayan ngayon. At lahat ng mga tao doon, lahat ng mga mahihirap na tao bayan doon sa barangay na yun ay tinatakot ng mga nakaraang eleksyon. Sila ay pinapasok ng asawa ng mga nakaupo dito sa ating bayan. Tinututukan ng baril, tinatakot, hinaharas, tinatakot kapag hindi nila iboboto yung administrasyon. Kaya yung mga mamamayan ng Sinipil ay takot talaga. Yung mga tao na lumabas, ilang tao lamang ang lumabas kanina para sa aming meeting de Avance. Sinamahan nila kami sa aming meeting de Avance. Punong-puno po yung meeting de Avance. Kahit sa mga pader sumisilip yung mga tao, nag-enjoy yung mga tao sa speech ni Alvin Uy at speech ni Attorney Harold Respicio. Ang malaking alalahanin lamang kasi kanina ay dun sa center, ay sa likod nun merong opisina ng barangay doon na mataas, at sa taas nakikita na may mga nagiinuman na tao, at ang intelligence so far na sinasabi ay merong isang uniform police doon, may mga barangay officials, hindi natin alam kasama si kapitan doon, pero mukhang nagiinuman sila sa taas. Hindi namin alam kung armado sila. Merong bintana mula sa taas direkto pababa papunta sa mga nag-i-speech sa harap doon sa center. Kaya nga nag-aalala na lahat ng tao pag umpisa pa lamang kanina ng meeting de Avance. Kaya nga kanina, once na pinatay nila yung ilaw, narinig namin na tumunog yung breaker pack, nagsipatayan, namatay yung ilaw, natakot na lahat. Lahat ng tao ay nagkagulo at lahat ay sinabihan na kami na umalis na. Ang naobserbahan po namin kanina sa aming meeting de Avance, yung usual na police na naka-assign sa amin, wala pong naka-assign na police. At frantic yung asawa ni Mayor Alvin Uy na tumawag pa sa provincial at ilang mga kapulisan para lang pumunta doon sa barangay na yon, dahil nag-aalala sila dahil merong mga mainit na tao na nagiinuman doon. Kaya pala Tabi mismo ng barangay na may direct line of sight papunta sa mga kandidato na nag-i-speech. Pagdating sa huli, pagkapatay ng ilaw, mga ilang panahon pa, more than 30 minutes pa ang nakakaraan bago dumating yung mga pulis, at ang excuse nila ay hindi sila yung assigned doon sa meeting de Avance na yon. Ang alam po dito sa ating bayan, napakainit po ang contest ni Mayor Alvin Uy at ni Attorney Harold Respicio dito sa aming bayan. Grabe po ang takutan, grabe po ang tutukan ng baril ng mga nakaraang. ganito po kasi yun. Eto ang pagkakaalam natin ngayon, talagang bawal mag-inuman. Pinagbawal ang pagbinta ngayon ng inuman.
Okay? Pero nakapagtataka, mismo daw sa katabi niyang pinagdausan ng rally ay nandun po yung barangay hall. At ang mismo yung doon sa may barangay hall na may pulis ay nagiinuman. Sabi po yun na Atty. Respicio. At nung naka-off na po ang ilaw, natakot na po yung mga tao, nagsitakbuhan na po, umabot pa ng 30 minutes, saka po nagresponde ang mga pulis. So, ibig sabihin pala, ang kanilang meeting de avance na nangyari ng isang gabi, ay wala din po palang pulis na nakaabang doon para po i-secure ang kanilang rally. Ibang klase talaga itong administration na to, ano. So, mabuti na lang kamo na walang nangyaring masama, walang ang tawag nito, walang kumbaga nabalian, o kung lalo na sa mga matanda, kasi marami daw matandang nanonood eh. Mga kaibigan, ipagdasal po natin ang parating po natin na eleksyon na sana po ay matiwasay at wala po sanang problema. Dahil po ang mga Pilipino ngayon, sa totoo lang, kumukulo ang dugo nitong administration ni Marcos dahil hindi na po natin katanggap-tanggap ang mga pangyayari ng ganito sa ating bansa, dahil ang bansa po natin ngayon ay balot ng kadiliman. Okay, so naway na nagustuhan nyo itong presentation ko. Pinakita natin ang may plano palang patayin si Atty. Respicio. Alam mo, bilib ako sa taong ito dahil sa edad nito, parang early 30s pa ata ito, pero matapang siya na talagang kinontra niya, tahasan niyang nagrarally pa nga ata to sa harap mismo ng Comelec na kinontra talaga niya na ang Mr. Comelec, Mr. Garcia, pakiusap, huwag nyo pong i-connect ang internet o walang internet connection dapat doon sa machine na gagamitin natin sa eleksyon, dahil pag nagkataon daw po, yun po daw ay direktang madadaya ang ating boto. Yun na po yung kinabahan natin kasi nangyari doon sa may lalo na sa ibang bansa, especially sa Hong Kong, sa Singapore, at kung ano pa yan, na talagang inireklamo nila na ang ibinoto nila ay iba po ang lumabas. Magdasal po tayo mga Pilipino. Okay, maraming salamat po, lalo na dun sa mga OFW. Saludo pa ko sa inyo dahil po ang mga OFW natin, sila po, kayo po talaga ang totoong hero ng ating bansa. Kung hindi po sa inyo, matagal na pong tumaob ang ekonomiya ng Pilipinas, at yan po ang katotohanan na hindi natin kayang ang tawag nito, takasan. Okay? So, God bless you po sa inyo. See you next time sa ating pong pagbablog. Huwag nyo pong kalimutan, i-subscribe nyo po ang ating channel and i-share nyo sa mga kilala nyo para po dumami pa tayo. Para po naman tayo makatulong sa ating mga kaibigan, mga Pilipino, kung saan po sila. Kasi po kami sa mga vlogger, nagtutulungan po kami ng information, nag-exchange kami po ng mga information para po meron pa tayong maipakita. Bakit po dumami ang vlogger? Kasi po ang ating mainstream media, ang ABS-CBN, TV5, GMA, alam nyo naman po yan na talagang hawak na yan sa liig sila ng administration. Kaya po dumami ang mga vlogger na mga pro-Duterte para po isiwalat natin ano ang kaganapan sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa mga kasama nating mga pro-Duterte. Marami po salamat sa inyo. God bless po.